Kumusta? Silipin natin itong Q1 2026 financial report ng Philippine National Bank. Ano nga bang lagay nila ngayon? Tumaas ng 5% ang net income nila, about 6.4 billion pesos. Ang ganda, di ba? Pero may plot twist. Heto ang agenda natin. Hihimayin natin ang earnings, balance sheet, loan growth, at gagawa tayo ng SWOT analysis. Unahin natin ang revenues. Tumaas ng halos 6% ang net interest income nila, pumalo sa 13.5 billion pesos. Ang sekreto? Mas madaming umutang at mas mababa ang biniyarang interest ng bangko. Magandang kombinasyon yan. Tingnan naman natin ang balance sheet, lumiit ng 3.3% ang total assets nila, pababa sa 1.33 trillion pesos. Mapapansin din ang malalaking shift sa cash flow nila. Bunga ito ng matinding portfolio rebalancing ngayong quarter. Gumastos sila ng 48.4 billion pesos sa operations pero kumita ng 25 billion galing sa investing activities. Eto ang catch, lumalaki man ang loan receivables nila, umuurong naman ang pangkalahatang deposit liabilities. Bakit kaya? Tingnan natin ang consumers. Tumaas ang savings pero bumagsak ng 23.2% ang time deposits. Laking bawas niyan. Lipat tayo sa SWOT analysis. Sa strengths, andyan ang mas mataas na core income at mababang credit impairment provisions. Sa weaknesses naman, andiyan ang 5% deposit flight at may mga net loss sa trading at investments. Pero may opportunities. Lumago ng 6.1% ang fee income nila. Hinila pataas ng bancassurance at interchange fees. Sa external threats, tumaas ang bond yields dahil sa Middle East conflict. Nagdulot ito ng 3.4 billion unrealized loss. Kahit ganon, matibay pa rin sila. Mayroon silang 18.8% na capital adequacy ratio na pwedeng panlaban sa krisis. Kaya ang tanong, kakayanin ba ng balance sheet ng PNB ang pabago-bagong global market ngayong 2026? Ano sa tingin nyo?